Sir Eric, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hinding-hindi ko malilimutan. Isa itong karanasan na tumatak sa akin at sa ilang tao sa aming baryo. Nangyari ito noong taong 1998 sa isang liblib na bahagi ng Capiz sa Visayas. Noon ay tahimik at payak ang pamumuhay. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabahira ng matinding hilakbot nang mangyari ang kwento ng isang tenderong maglalako ng kalamansi na nagkamali ng lugar na pinasok. Si Mang Feliciano ay kilalang naglalako ng iba't ibang paninda sa Karatig Baryo. Karaniwan ay gulay, prutas at kung minsan ay asin at tuyo. Ngunit mas kilala siya sa pagtitinda ng kalamansi na galing pa sa taniman sa kabilang bayan. Maaga siyang gumigising at madalas ay nakasabit sa kanyang balikat ang bayong na puno ng kalamansi. Tahimik lang siya, hindi pala kwento, at wala ring masyadong kamag-anak sa lugar. Noong taong yon nagsimula ang usap-usapan na may baryo sa malayo. Hindi kalayuan sa Capiz na tila may kakaiba. May mga nawawalang alagang hayop, may mga batang nagkakasakit ng walang malinaw na dahilan, at kung minsan ay may mga bangkay ng hayop na natatagpuan na walang laman ng loob. Sa baryo namin kalat na kalat ang sabi-sabi na ito raw ay baryo ng mga aswang. Isang araw na pagpasyahan ni Mang Feliciano na doon dumaan para magtinda ng kalamansi. Maraming pumigil sa kanya, kabilang na si Aling Tasing na kilalang mahilig sa mga halamang gamot at may alam daw sa mga nilalang ng dilim. Sabi niya hindi ligtas para sa kahit sinong banyaga ang basta pumasok sa baryong yon. Pero si Mang Feliciano matigas ang ulo at naniwala na wala namang masama basta't magtuturo siya ng mabuti at hindi manggugulo. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Biyernes. Ako at si Nardo ay nakaupo sa harapan ng aming bahay, nagbabantay ng mga manok, nang bigla kaming makakita ng kakaibang anino sa gilid ng kagubatan. Mabilis itong kumilos at kahit malayo ay ramdam namin ang kilabot na dala nito. Noon ay wala kaming magawa kundi tumahimik, sapagkat alam naming sa ganitong mga gabi ay hindi ligtas ang mga naglalakwatsa. Kinabukasan kumalat agad ang balita na si Mang Feliciano ay hindi pa nakakauwi mula sa pagbibenta ng kanyang kalamansi. Ang ilan ay nagsabing nakita raw siyang pumasok sa baryo ng mga aswang. Ang mga matatanda tahimik lamang at halatang may nalalaman ngunit ayaw magsalita. Pagdating ng hapon bumuhos ang ulan. Sa gitna ng pagbagsak ng malakas na patak, biglang dumating si Aling Tasing sa gitna ng baryo. Bitbit niya ang ilang dahon at mga halamang nakabalot sa tela. Sabi niya may darating na panganib kung hindi agad kikilos ang mga taga-baryo. Makalipas ang 2 gabi nakita si Mang Feliciano na bumalik mula sa baryo ng mga aswang. Ngunit kakaiba ang kanyang itsura. Maputla, namimilog ang mga mata at tila wala sa sarili. Hindi siya nagsasalita at ang kanyang bayong na dati ay puno ng kalamansi ay ngayoy puno ng mga dahong hindi kilala. Maraming natakot. Ang ilan ay nagsabing baka napalitan na siya. Hindi na siya ang dating Mang Feliciano. Ang iba naman ay naniniwalang dala niya ang sumpa ng baryong yon. Ngunit ako at si Nardo nakasaksi ng kakaiba noong gabing yon. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, naririnig namin mula sa bahay ni Mang Feliciano ang mga ingay ng tila pagaspas ng pakpak at kung minsan ay daing na mahina, ngunit nakakapanindig balahibo. Mula noon nagsimula ang sunod-sunod na kababalaghan. May mga manok na natagpo ang patay, walang dugo at ang katawan ay tila tuyong-tuyo. May mga batang bigla na lang hinihika sa gabi na kapag dinalaki na Aling Tasing ay bigla ring bumubuti. At higit sa lahat, si Mang Feliciano ay hindi na nakikitang naglalako ng kalamansi. Sa halip, siya'y palaging nakatingin sa malayo, nakaupo sa harap ng kanyang bahay, parang may hinihintay. Pagkatapos ng ilang araw mula nang bumalik si Mang Feliciano, lalo lamang lumala ang mga kakaibang pangyayari sa aming baryo. Hindi na ito basta tsismis lang.
Lahat ng tao ay nakaramdam ng matinding kaba, lalo na kapag papalapit na ang gabi. Si Nardo na kababata ko ay madalas magkwento sa akin tuwing gabi habang kami nagbabantay ng mga manok. Aniya, may naririnig daw siyang kakaibang iyak mula sa direksyon ng bahay ni Mang Feliciano. Hindi ito normal na iyak ng tao. Hindi rin ito hayop. Isa itong tunog na parang halong ungol at sigaw na pinipigil. Kapag naririnig niya yon, nanginginig ang kanyang katawan at pati ako, ramdam ko rin ang bigat sa paligid. Minsan sinubukan naming dumaan malapit sa bahay ni Mang Feliciano. Madilim ang paligid at ang ilaw mula sa kanyang lampara ay mahina lamang. Ngunit mula sa loob malinaw naming nakita ang kanyang anino. Nakaupo siya sa sahig, nakatungo at parang may kinakain na hindi maipaliwanag. Minsang umaangat ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata. Tila ba hindi na siya ang dating tao na kilala ng lahat. Kinabukasan pinatawag ni Aling Tasing ang ilan sa mga taga-baryo, kabilang na ako at si Nardo. Sa kanyang maliit na kubo na puno ng halamang gamot, sinabi niya na matagal na niyang alam ang lihim ng baryo kung saan napadpad si Mang Feliciano. Ayon sa kanya, hindi lahat ng naninirahan doon ay tao. Ang ilan ay nilalang na nagbabalat kayo kapag may dayong pumasok at hindi marunong lumaban. Nagiging madaling biktima. Dagdag pa ni Aling Tasing may mga palatandaan na hindi na ang tunay na Mang Feliciano ang nasa baryo ngayon. Maaari daw na siya ay nahawakan o naimpluwensyahan ng mga aswang, kaya't kung hindi ito maaagapan, ang buong baryo namin ay maaaring madamay. Ang mga matatanda ay natahimik lamang. Wala nang naglakas loob na pumunta pa sa bahay ni Mang Feliciano. Pero ako at si Nardo hindi matahimik ang isipan. Gusto naming malaman kung ano ang totoo. Isang gabi, halos sa ating gabi na, narinig naming muli ang pagaspas ng pakpak mula sa bahay ni Mang Feliciano. Hindi na kami nakatiis. Bit-bit ang maliit na lampara at ilang pirasong bawang na ibinigay ni Aling Tasing. Pumunta kami sa bakuran ni Mang Feliciano. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay malamig at mabigat. Habang papalapit kami, unti-unti naming narinig ang mga yapak na mabibigat at ang tunog ng tila butong nadudurog. Nang sumilip kami sa isang maliit na siwang ng dingding, halos hindi kami makahinga sa aming nakita. Si Mang Feliciano ay nakasubsob sa isang malaking bayong. Sa halip na kalamansi, laman nito ay mga lamang loob ng hayop. At may mga parte pa na parang hindi galing sa hayop, kundi sa tao. Nilalantakan niya ito na parang wala nang pakialam sa mundo. Ang kanyang mga kuko ay humahaba at ang kanyang dila ay lumalabas, humahaba at humihilahod. Napatakbo kami ni Nardo pabalik sa aming bahay. Nanginginig at halos hindi makapagsalita. Ngunit sa pagtakbo naming yon, malinaw naming narinig ang isang tinig mula sa dilim. Isang tinig na hindi kayang ilarawan. Hindi yon boses ng tao. Isa yung halakhak na mababa, malalim at nakakabingi. Simula noon nag-iba ang takbo ng buhay sa aming lugar. Lalong naging tahimik ang gabi. Wala nang naglalakas loob na lumabas. Ang mga batay mahigpit ng binabantayan at ang mga hayop ay isinasara sa kulungan. Ngunit kahit ganoon hindi pa rin mapigilan ang pagkawala ng ilan. Minsan isang umaga nakita namin si Mang Feliciano na muling naglalakad dala ang kanyang bayong. Ngunit kakaiba ang laman. Hindi na kalamansi, kundi mga boteng may kakaibang likido at mga pinatuyong bagay na hindi namin kilala. Hindi na siya nag-aalok ng kalamansi. Bagkus ay parang may iba siyang pakay. At ang kanyang mga mata, tuwing makakasalubong ng tao ay matalim ang titig at parang sinusukat ang kaluluwa. Lumipas ang ilang linggo at sa bawat araw na dumaraan, lalong nagiging malinaw sa aming lahat na si Mang Feliciano ay hindi nang parehong tao na nakilala namin. Hindi na siya simpleng tinderong naglalako ng kalamansi. Para bang isa siyang nilalang na bumalik na may dalang sumpa mula sa baryo ng mga aswang. Isang madaling araw nagising ako dahil sa kakaibang amoy na kumalat sa paligid. Malansa at mabaho, parang bulok na karne.
Sumilip ako sa labas at nakita ko si Mang Feliciano na naglalakad sa gitna ng kalsada. Dala pa rin ang kanyang bayong. Ngunit ang mga yapak niya ay mabibigat at bawat hakbang ay nag-iiwan ng marka sa lupa na parang sinunog ng apoy. Sinundan ko siya ng palihim, kasama si Nardo. Dinala niya ang bayong papunta sa isang lumang puno ng balete sa dulo ng baryo. Doon inilabas niya ang mga nilalaman. Hindi prutas o gulay kundi mga lamang loob at kakaibang buto. Inilatag niya ito sa lupa na para bang may inaalayan. Mula sa dilim ng puno lumitaw ang isang hugis ng tao. Mahaba ang buhok, payat at maputla ang balat. Hindi namin maaninag ang muka pero malinaw na hindi siya normal na tao. Tumanggap ito ng alay mula kay Mang Feliciano at pagkatapos ay nawala na parang usok. Kinabukasan ikinalat ko sa ilang kapitbahay ang nakita namin. Ngunit karamihan ay ayaw maniwala. Ang iba naman ay nagsabing mas mabuting manahimik kaysa mandamay. Ngunit sa puso ko alam kong hindi kami nagkakamali ni Nardo. Sa mga sumunod na gabi dumami ang mga alagang hayop na natagpo ang patay. Ang iba natuyuan ng dugo, ang iba na may nawawala ng tuluyan. Ang mga batay nagkakasakit ng walang dahilan at kahit dalhin kay Aling Tasing, hirap siyang gamutin ng mga ito. Isang hapon pinatawag ni Aling Tasing ang ilang piling tao sa baryo at isa ako sa mga nakadalo. Sabi niya may matagal na siyang alam tungkol kay Mang Feliciano. Bago pa man ito mapadpad sa baryo ng mga aswang, may mga bulong-bulungan na raw siyang hinahabol ng malas. May nakaraan daw ito sa kanilang pamilya na may kaugnayan sa mga nilalang ng dilim. Kaya't nang siya'y pumasok sa lugar ng mga aswang, lalo lamang lumalim ang koneksyon. Minsang gabi, napagpasyahan naming bantayan ang bahay ni Mang Feliciano. Ako, si Nardo at dalawa pang kabataang lalaki. Bitbit namin ang mga bawang, asin at langis na pinabaon ni Aling Tasing. Nakapwesto kami sa mga damuhan, malapit sa bintana. Pasado 12:00 ng gabi, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Mang Feliciano ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang balat niya'y namumutla at tila naninilaw at ang kanyang mga matay kumikislap na parang mata ng hayop. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka at doon namin nakita ang mahabang dila na gumagalaw-galaw. Naglakad siya papunta sa direksyon ng mga bahay kung saan may mga batang nakatira. Agad kaming nakaramdam ng matinding kaba. Ngunit bago pa siya makalapit, lumabas mula sa dilim si Aling Tasing. Hawak ang isang palayok na may usok na nanggagaling mula sa sinunog na halamang gamot. Nang masamyo yun ni Mang Feliciano, bigla siyang napaatras at ang kanyang muka'y nagbago. Naging mas mapanglaw, mas nakakatakot. Nagsisigaw si Aling Tasing ng mga salitang hindi ko maintindihan ngunit ramdam naming lahat ng yon ay panlaban sa nilalang na nasa aming harapan. Si Mang Feliciano ay tumakbo pabalik sa kanyang bahay ngunit bago siya pumasok, lumingon siya sa amin at ang titig niyang yon ay hindi ko malilimutan. Titig na puno ng galit at gutom. Kinabukasan nagpulong ang mga matatanda ng baryo. Alam nilang hindi na maaaring hayaan pa ang ganitong kalagayan ngunit ang problema, paano lalabanan ng isang taong hindi na sigurado kung tao pa ba o aswang na? May ilan na gustong paalisin si Mang Feliciano. Ang iba na may natatakot na kapag pinaalis siya, baka magdala pa siya ng mas malaking kapahamakan. Habang nag-uusap ang lahat, dumating si Nardo at ibinulalas ang takot niya. Sabi niya kung hindi kikilos ang lahat, unti-unti tayong mauubos. Ang bawat gabi ay mas nagiging delikado at baka sa susunod na araw ay hindi na hayop ang mawala, kundi isa sa atin. Hindi pa man natatapos ang pagpupulong, biglang dumating ang isang batang umiiyak. Ang kanyang kapatid daw ay biglang nawala mula sa kanilang higaan. Walang nakakita kung paano, basta nawala na lang. Lahat ay nagtakbuhan papunta sa kanilang bahay at doon nagsimula ang isa sa pinakamalaking takot na naranasan ng aming baryo. Nang dumating kami sa bahay ng batang nagsumbong, halos lahat ng tao sa baryo ay naroon na. Ang ina ng batay umiiyak at ang kanyang ama na may galit na galit. Hawak ang gulok at handang sumugod kahit saan. Sa kwarto nakita namin ang bakas ng mga kuko sa dingding
at ang banig na pinagpapahingahan ng bata ay basang-basa ng dugo. Walang nakakita kung paano ito nangyari. Ngunit sa paligid ng bahay ay may mga yapak na hindi normal. Malalaki, malalim at tila may 3 daliri lamang. Nagsimula ang mga tao na magduda kay Mang Feliciano. Ang ilan ay gustong puntahan agad ang kanyang bahay, pero pinigilan sila ng mga matatanda. Baka raw mas lalo pang lumala. Kinagabihan mas lalong nag-ingay ang mga aso ng buong baryo. Ang kanilang tahol ay sabay-sabay, parang may dumaan na mabigat at hindi nakikita. Kami ni Nardo ay hindi na nakatulog. Nakamasid lamang sa dilim at nakahanda kung sakaling may mangyari. Makalipas ang 2 araw, nagtipon-tipon muli ang mga tao. Dito nagsalita si Aling Tasing ng diretsahan. Sabi niya walang ibang may gawa ng lahat ng ito kundi si Mang Feliciano. Hindi raw ito bago sa kanya dahil matagal na niyang alam ang lihim na dala ng tindero. Ibinunyag niya na bago pa man napadpad si Mang Feliciano sa aming baryo, may mga pangyayaring kahalintulad sa bayan kung saan siya nagmula. Mga alagang hayop na nawawala, mga batang biglang nagkakasakit at mga taong napupuruhan ng kakaibang karamdaman. Nang magtanong daw ang mga tao noon, si Mang Feliciano ang laging nasa paligid. Kaya't nang tuluyan siyang mawala roon at mapunta sa amin, parang bitbit niya rin ang kanyang sumpa. Ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat ng sinabi ni Aling Tasing, noong gabi na pumasok siya sa baryo ng mga aswang, baka hindi na siya umalis doon bilang tao. Baka doon na siya tuluyang naging isa sa kanila. May ilang kalalakihan sa baryo ang nagdesisyon na bantayan ang bahay ni Mang Feliciano. Ako at si Nardo kasama rin doon. Bitbit naming lahat ang mga dala ni Aling Tasing. Bawang, asin, langis at mga dahon na sinunog para maging usok na panlaban. Pagsapit ng hating gabi, nakaupo kami sa tabi ng mga damuhan. Hindi nalalayo sa bahay ni Mang Feliciano. Tahimik ang lahat at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman naming lumamig at biglang bumigat ang paligid. Mula sa loob ng bahay, narinig namin ang malalim na pag-ungol. Sunod ay ang malakas na pagaspas ng pakpak. Nang silipin namin, wala na sa loob si Mang Feliciano. Lumabas siya sa bubong, nakayuko at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga kukoy mahaba at ang kanyang bibig ay puno ng dugo na hindi namin alam kung saan galing. Tumayo ang lahat, handang lumaban, ngunit bigla siyang tumawa. Isang halakhak na nakapanlulumong marinig. Pagkatapos mabilis siyang tumalon at naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, isa na namang hayop ang natagpo ang patay. Isang baboy na pagmamay-ari ng aming kapitbahay. Walang dugo, walang laman, parang piniga ng kung anong nilalang. Ang mga tao'y lalo pang natakot at ang iba'y nagpasya na umalis muna ng baryo at tumira pansamantala sa kamag-anak sa bayan. Ngunit karamihan wala talagang magawa kundi magtiis at maghintay kung ano pa ang susunod. Sa bawat gabi, lalo lamang lumalala ang takot. Ang mga bata ay hindi na makatulog ng mag-isa. Ang mga aso ay halos araw-araw tahol ng tahol sa gitna ng gabi. At si Mang Feliciano hindi na nakikitang naglalako ng kalamansi. Ang tanging ginagawa niya ay magpakita sa dilim at pagkatapos ay biglang mawawala. Isang gabi, pinuntahan ako ni Aling Tasing sa bahay. Dinalhan niya ako ng isang maliit na supot na may lamang pulbos. Sabi niya kung sakaling dumating ang oras na kaharapin ko si Mang Feliciano, kailangan kong ibato ito sa kanyang muka. Hindi daw ito ordinaryong pulbos, kundi pinaghalong abo ng sinaunang kahoy at tuyong halaman na ginagamit na panlaban sa mga aswang. Dagdag pa niya, hindi na magtatagal at may mas malaking mangyayari. Kailangan daw ay handa ang lahat sapagkat si Mang Feliciano ay hindi na tao. At kapag hindi siya nahinto, baka buong baryo na ang sunod niyang lamunin. Lumipas ang ilang araw matapos ang sunod-sunod na pag-atake. Lalong bumigat ang pakiramdam sa baryo. Kahit sa araw, ramdam na ramdam ang takot ng mga tao. Hindi na rin nakikitang naglalako si Mang Feliciano at ang dati niyang sigaw ng kalamansi, "Kalamansi kayo dyan," ay tuluyang nawala.
Isang gabi nagtipon-tipon kaming muli sa bahay ni Aling Tasing. Kasama ko si Nardo, pati na rin ang ilang kalalakihan ng baryo. Doon muling nagsalita si Aling Tasing. Sabi niya hindi na magtatagal. Ang halimaw ay magpapakita sa kanyang tunay na anyo. Inutusan niya kami na maghanda ng mga gamit. Bawang, asin, langis, itak at ang pulbos na ibinigay niya sa akin. Pinaliwanag niya na ang mga aswang ay hindi basta-basta napapatumba gamit ang armas lang. Kailangan daw ay sabayan ng mga gabay ng galing sa kalikasan at may basbas ng mga dasal ng matatanda. Kinabukasan napansin ng mga tao na sarado ang bahay ni Mang Feliciano. Wala ni isang ingay. Walang galaw, ngunit nang sumilip ang isa sa mga bata sa isang siwang, nakita niya ang loob. Nakakalat ang mga tuyong dahon, mga buto ng hayop at mga garapon na may lamang likido na kulay dugo. Nang malaman ito ng buong baryo, lalo pang tumibay ang duda ng lahat. At nang gabing yun, nagdesisyon ng matatanda na bantayan ang bawat sulok ng baryo. Ako at si Nardo ay pumesto sa may bakanting lote, malapit sa bahay ni Mang Feliciano. Bitbit namin ang lampara at mga bawang. Pasado 12:00 bigla na namang nag-iba ang hangin. Mabigat, malamig at nakakapangilabot. Sa dilim nakita namin ang isang hugis na lumabas mula sa bubong ng bahay ni Mang Feliciano. Ngunit sa gabing yun, hindi na siya nag-anyong tao. Ang balat niya'y kulay abo, ang mga matay pulang-pula at ang kanyang mga kuko ay mas mahaba pa kaysa sa dati. Ang kanyang likod ay bumuka at mula roon ay lumabas ang mga pakpak na parang sa malaking paniki. Halos mawalan ako ng hininga sa nakita ko. Hindi na siya si Mang Feliciano. Isa na siyang ganap na halimaw. Sa oras na yon nagsimulang mag-ingay ang mga aso sa buong baryo. Ang iba ay nagtakbuhan at ang mga tao ay nagsisiliparan sa kani-kanilang bahay. Ngunit kami ni Nardo hindi makaalis sa aming kinatatayuan. Nakita naming lumipad si Mang Feliciano sa himpapawid. Paikot-ikot sa baryo na parang may hinahanap. Biglang tumigil siya sa bubungan ng bahay kung saan may bagong silang na sanggol. Naramdaman namin ang kilabot at agad na nagsisigawan ng mga tao. Ngunit bago pa siya makalapit, lumabas si Aling Tasing, dala ang isang palayok ng usok na galing sa mga tuyong halaman. Inihagis niya ito sa ere at sumabog ang makapal na usok na agad nagbigay ng amoy na nakakapasok sa ilong. Umurong si Mang Feliciano, ngunit hindi siya basta umatras. Tumawa siya ng malakas at ang kanyang tinig ay nagbigay ng panginginig sa bawat isa sa amin. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang mga kalalakihan. Dala ang kanilang mga itak, lumapit sila upang sugurin si Mang Feliciano. Ngunit sa bawat paglapit nila, mabilis itong umiiwas gamit ang kanyang pakpak. At sa bawat hampas ng kanyang kamay, may nababagsak at nasusugatan. Nakita kong tinamaan si Nardo sa braso ng mahahabang kuko. Agad ko siyang hinila palayo at binudburan ng asin ang sugat niya. Napasigaw siya sa sakit, ngunit gumaan ang pakiramdam matapos yun. Lalong napatunayan ni Nardo na ang mga dala naming gamit ay may bisa. Sa gitna ng kaguluhan, naalala ko ang pulbos na iniabot sa akin ni Aling Tasing. Nang makita kong lumapit si Mang Feliciano sa aming direksyon, agad kong kinuha ang supot at inihagis ang laman nito sa kanyang muka. Sumabog ang pulbos at agad siyang napasigaw ng malakas. Ang kanyang balat ay parang nasusunog at ang kanyang mga matay nagdilim. Nagpupumiglas siya. Lumilipad pa ikot, ngunit halatang nasasaktan. Sinamantala ng mga kalalakihan ng pagkakataon. Tinamaan siya ng itak at bumagsak siya sa lupa. Ngunit hindi pa rin siya tuluyang natumba. Gumapang siya at kahit duguan, patuloy pa rin sa pagngisi. Ang gabing yun ay naging simula ng tunay na laban ng aming baryo. Laban sa halimaw na minsang nakilala namin bilang tindero ng kalamansi. Matapos bumagsak si Mang Feliciano sa lupa, akala namin ay doon na matatapos ang lahat. Duguan siya, nanginginig at patuloy na napapaso ng pulbos na itinatapon ko. Ngunit bago pa man tuluyang madurog ang kanyang katawan, biglang umalingaw-ngaw ang mga tunog ng pakpak mula sa kagubatan. Sa unang pagkakataon, nakita naming hindi pala siya nag-iisa. Mula sa dilim,
isa-isang lumitaw ang iba pang nilalang na kagaya niya. Mga mata nilang pula, balat na maputla at ang iba'y payat na parang butot balat. Ang ilan ay gumagapang, ang iba na may lumilipad at lahat sila'y papalapit sa aming baryo. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga bata'y kinuha ng kanilang magulang at isinilid sa mga bahay. Ang mga kalalakihan naman ay nagsipaghanda ng mga itak, sibat at kung anong meron. Habang papalapit ang mga aswang, ramdam naming hindi ito basta laban lang kay Mang Feliciano. Isa itong digmaan laban sa buong lahi na sumakop sa kanya. Mabilis na kumilos si Aling Tasing. Inutusan niya ang mga tao na magsindi ng apoy sa 4 na sulok ng baryo. Binigyan niya rin ng bawat isa ng tig-1 pirasong bawang at asin para hawakan. Sabi niya, huwag kayong matakot. Kung sabay-sabay tayong lalaban, hindi sila makakapasok ng basta-basta. Nagsimula kaming magsindi ng apoy at ang paligid ay nagliwanag kahit papaano. Ngunit sa kabila nito, ramdam pa rin namin ang bigat ng gabi. Ang mga aswang ay umiikot lang, hindi agad umaatake. Para bang nagmamasid at naghahanap ng tamang pagkakataon. Habang abala ang lahat, bigla naming narinig ang malalim na halakhak mula sa gitna ng mga nilalang. Doon namin nakitang muling tumayo si Mang Feliciano. Duguan man, pilit pa rin siyang makatayo, nakangisi at nakatingin sa amin. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay nagiging mas makapal at ang kanyang mga kuko ay humahaba pa. Para bang bawat sugat na natamo niya ay nagiging sanhi upang lalo siyang maging halimaw. Tayo ang kanyang alay. Bulong ni Cardo habang nakasilip sa aking tabi. At sa oras na yon, alam naming hindi basta takot ang dala ni Mang Feliciano, kundi isang sumpang hindi madaling maputol. Hindi nagtagal, sumugod ang mga aswang mula sa kagubatan. Ang ilan ay lumipad pababa at ang iba'y gumapang papunta sa lupa. Ang mga tao'y nagsisigaw, ngunit sabay-sabay nilang inihampas ang mga dala nilang itak at sibat. Narinig namin ang pagsiklab ng apoy at ang malalakas na sigawan ng mga nilalang na napapasok ng usok at asin. Ngunit marami pa rin ang patuloy na sumusugod. Ang ilan sa amin ay sugatan at ang iba na may halos mawalan ng lakas sa sobrang takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita kong muling lumapit sa akin si Mang Feliciano. Ang kanyang mga matay diretso sa akin. Para bang alam niyang ako ang nagtapon ng pulbos sa kanya. Sa kanyang bibig ay lumalabas ang mahahabang dila, handang sumalakay. Ngunit bago pa siya makalapit, muling sumugod si Aling Tasing. Inihagis niya ang isa pang palayok na may usok at sumigaw ng dasal na hindi ko maunawaan. Sa lakas ng kanyang tinig, ang mga aswang ay napaatras at ang ilan ay nagsisigaw na parang nasusunog. Ngayon ang oras, sigaw niya sa amin. Huwag kayong bibitaw. Nagkaisa ang buong baryo. Ang mga lalaki sabay-sabay na umatake, habang ang mga babae na may nagsaboy ng asin sa paligid. Ako naman hawak ang isa pang supot ng pulbos na iniwan ni Aling Tasing at alam kong kailangan kong gamitin yun sa tamang sandali. Ngunit kahit anong gawin namin, si Mang Feliciano ay patuloy na lumalaban. Ang kanyang katawan ay tila hindi tinatablan ng itak. Bawat sugat ay muling naghihilom at sa bawat halakhak niya, lalo kaming nanghihina. Hindi siya basta aswang lang. Bulong ni Aling Tasing habang pawis na pawis. Isa na siyang ganap na pinili ng mga nilalang sa baryo ng kadiliman. Sa kabila ng aming pagkakaisa, ramdam naming hindi pa sapat ang lahat ng aming ginawa. Ang mga aswang ay patuloy na sumusugod at si Mang Feliciano ay tila walang kapaguran. Bawat hampas ng itak ay hindi tumatagos sa kanya. Para siyang aninong hindi kayang sugatan. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ng masugatan ng ilan sa mga taga-baryo. Si Nardo na buong tapang na humarap na isa sa mga nilalang ay natamaan sa braso ng matutulis na kuko. Ang sugat ay agad nagdulot ng matinding hapdi at halos mawalan siya ng malay. Pinilit namin siyang hilain palayo habang patuloy ang laban. Wala kaming naririnig kundi ang halakhak ng mga aswang at ang iyakan ng mga bata mula sa mga bahay.
Ang mga siga na sinindihan namin ay unti-unti nang nauupos. Kung sakaling tuluyan itong mamatay, wala na kaming kalaban-laban. Ang ilan sa aming kapitbahay ay napilitang tumakbo palabas ng baryo. Ngunit sa dilim ng kakahuyan doon sila sinalubong ng iba pang aswang. Ang kanilang sigaw ay narinig namin mula sa malayo at wala na kaming magawa kundi tanggapin na sila'y hindi na makakabalik. Sa gitna ng lahat nakita kong unti-unting nagbabago ang itsura ng baryo. Ang mga puno'y tila kumikilos. Ang hangin ay malamig na parang yelo at ang amoy ng dugo ay kumakalat sa paligid. Ang lupa mismo ay parang nanginginig na para bang may mas malalim pang kapangyarihan ang gumagalaw. Si Aling Tasing ay hindi tumigil sa pagbibigkas ng mga dasal. Ang kanyang boses ay paus na ngunit pilit niyang nilalabanan ng bigat ng gabi. Habang siya'y nagsasalita, ang ilan sa mga aswang ay napapaatras ngunit hindi tuluyang nawawala. Sa hindi ko maintindihan, natagpuan kong muli akong nasa harap ni Mang Feliciano. Ang kanyang mga matay pulang-pula at ang kanyang mga ngipin ay kasing haba ng isang aso. Humakbang siya palapit sa akin. Mabagal ngunit tiyak. Sa aking mga kamay ay hawak ko ang supot ng pulbos na iniwan ni Aling Tasing. Ramdam ko ang bigat ng desisyon kung gagamitin ko na ba ito o hihintayin ng mas tamang oras. Nang lalapit na siya sa akin, bigla niyang binigkas ang aking pangalan. Ang boses niya'y garalgal, ngunit malinaw. Amario. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano niya ako nakilala ngunit sa kanyang tinig ay para bang may kapangyarihang umaakit at bumibitag. Bago ko pa man maibato ang pulbos, mabilis na sumabat si Aling Tasing. Hawak niya ang isang lumang piraso ng kahoy na tila may mga ukit. Itinuro niya ito kay Mang Feliciano at sumigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan. Doon ko nakita na sandali siyang natigilan. Ang kanyang katawan ay hindi makakilos at ang mga aswang sa paligid ay tila nawala sa sigla. Hindi siya ordinaryong halimaw. Bulong ni Aling Tasing sa akin habang pawis na pawis. Siya ang itinalaga ng kanilang lahi. Kung hindi natin siya mapipigil ngayong gabi, ang buong baryo ay magiging kanila. Ramdam ko na lahat ng mata ng mga tao ay nakatingin sa akin. Ako lamang ang may hawak ng natitirang pulbos na kayang pumuksa kay Mang Feliciano. Ngunit alam ko rin na kung ako'y magkamali, baka wala ng pagkakataon pa. Humigpit ang hawak ko sa supot at ramdam kong ito na ang sandaling magpapasya kung kami maliligtas o tuluyang mapapahamak. Sa gitna ng kaguluhan, hawak ko pa rin ang supot ng pulbos na iniwan ni Aling Tasing. Ramdam ko ang bigat ng hangin. Bawat hinga ay parang may kasamang amoy ng dugo at usok ng siga. Sa harapan ko si Mang Feliciano, hindi kumikilos. Tila naiipit ng dasal at kahoy na hawak ni Aling Tasing. Ngunit alam kong hindi magtatagal ang pagkakabigkas sa kanya. Ang mga mata niya ay nanlilisik, puno ng galit at pagkauhaw sa laman. Sa isang iglap, naisip ko ang lahat ng namatay at nawala sa baryo. Ang mga sigaw ng mga bata, ang iyakan ng mga nanay, at ang pagkawala ng ilan naming kapitbahay. Hindi na ako nagdalawang isip. Binuksan ko ang supot at sabay na itinapon ng pulbos sa mukha ni Mang Feliciano. Pagdampi ng pulbos, agad na nagliyab ang kanyang balat. Umalingaw-ngaw ang kanyang hiyaw sa buong baryo at ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang mag-alboruto. Ang ilan sa kanila ay biglang nagsitakbo palayo ngunit may ilan na lalo pang naging mas mabangis. Ang katawan ni Mang Feliciano ay unti-unting nanghina. Ang kanyang balat ay parang sinusunog at ang mga kuko niya ay nakakalasak. Ang kanyang hiyaw ay hindi na tulad ng dati. Para na itong sigaw ng isang hayop na wala ng kaligtasan ngunit sa halip na tuluyang mamatay, bigla siyang bumagsak sa lupa. Nanginginig at muling nag-iba ang anyo. Hindi na siya tao, kundi isang malapaniting nilalang na mas kahindik-hindik kaysa kanina. Habang nag-aanyong halimaw si Mang Feliciano, naramdaman naming unti-unting nauupos ang lakas ng mga aswang na kasama niya. Ang ilan sa kanila ay natumba na lang sa lupa ngunit
may natirang kakaunti na patuloy na lumalaban. Si Nardo kahit sugatan ay pilit pa rin tumayo at sumugod gamit ang kanyang sibat. Si Aling Tasing naman ay hindi tumigil sa pagkahawak sa kahoy at pagbibigkas ng kanyang mga dasal. Ang mga babae at bata sa baryo ay nagsimulang tumulong sa pagdadala ng asin, bawang at kalamansi na iniwan ko mula sa aking mga paninda. Ngunit bago pa man namin ipagdiwang ang nangyayari, biglang tumigil ang lahat. Ang paligid ay tila natulala. Ang hangin ay humina. Ang mga puno'y tumigil sa pag-uga at ang mga aswang ay sabay-sabay na naglahong parang usok. Sa gitna ng katahimikan, nakatayo pa rin si Mang Feliciano. Ngayon isang malaking nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Hindi pa tapos ang lahat, Amario. Bulong niya habang unti-unting naglalaho ang kanyang katawan na tila natutunaw sa hangin. Nang tuluyan siyang nawala, ang paligid ay nanumbalik sa dati. Ngunit hindi katahimikan ang naramdaman naming lahat, kundi matinding kaba. Alam naming hindi yun ang huling gabi na makikita namin si Mang Feliciano. Si Aling Tasing ay agad lumapit sa akin. Naantala mo siya, ngunit hindi mo pa siya napupuksa. Babalik siya at kapag dumating ang oras na yon, mas malakas at mas mapanghanib na siya. Pagkatapos ng gabing yon, nagmistulang wasak ang baryo. Maraming bahay ang nagiba. May mga bakas ng dugo sa lupa at ang ilang bangkay ng mga hayop ay nakakalat pa rin sa paligid. Ang katahimikan ng baryo ay hindi dahil sa payapa na ito, kundi dahil sa takot na kumukubkob sa bawat isa. Si Nardo kahit sugatan ay hindi agad nagpahinga. Siya ang nanguna sa paglilibing ng mga nasawi. Ang mga lalaki sa baryo ay sama-samang naghukay ng lupa sa may likod ng kapilya. Walang iyakan, walang reklamo, tanging lungkot at katahimikan lang ang nangingibabaw. Habang ang mga lalaki abala, ang mga babae naman ay nagsama-sama sa pagluluto at pag-aalaga sa mga bata. Si Aling Tasing kahit matanda na ay hindi bumitaw sa kanyang pananagutan. Siya ang nagpakalat ng mga dasal, naglagay ng bawang at asin sa bawat sulok ng baryo at nag-utos na wag maglalakad ng mag-isa sa gabi. Ako naman ay nagpasya na hindi muna aalis. Ang mga paninda kong kalamansi ay hindi ko na inisip na ibenta. Sa halip, ginamit namin ito bilang panlaban. Ang balat at katas ng kalamansi ay ipinasama namin sa tubig na ginagamit na pangwisik sa paligid ng baryo. Kinabukasan nagtipon-tipon ng lahat ng tao sa kapilya. Ang pari na matagal nang hindi nakikita dahil sa takot sa mga nangyayari ay lumabas din sa wakas at nagbigay ng mensahe ng lakas ng loob. Ngunit ramdam ng lahat na hindi sapat ang dasal lamang. Si Nardo ang unang nagsalita ng pagpupulong. Ang kanyang boses ay paos, puno ng pagod, ngunit matatag. Sinabi niyang hindi dapat magpabaya ang bawat isa. Dapat ay may bantay tuwing gabi. Dapat ay may nakahandang sandata. At dapat ay laging may nakabaong asin, bawang at kalamansi sa mga bahay. Tumango ang lahat, tanda ng kanilang pagkakaisa. Habang pinagmamasdan ko ang lahat, hindi ko maiwasang maaalala ang mga salitang iniwan ni Mang Feliciano bago siya naglaho. Hindi pa tapos ang lahat. Alam ko sa sarili kong babalik siya, at kapag bumalik siya, baka hindi na siya mag-isa. Baka magsama pa siya ng higit na nakakatakot na nilalang. Ngunit sa gabing yon, sa kabila ng pangamba, ramdam ko rin ng kakaibang lakas. Ang baryo na minsang watak-watak dahil sa takot, ngayon ay tila muling nabubuo. May sugat ang bawat isa, ngunit ang sugat na yon ang nagiging dahilan upang magsama-sama sila. Muling itinayo ang mga bahay na nasira. Ang mga batay nagsimulang maglaro muli, ngunit hindi na sila pinapayagang lumayo. Ang mga inay mas mahigpit na ngayon, laging may hawak na bawang o asin sa kanilang bulsa. At ako ay nanatiling hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na bahagi na ako ng baryong ito. Ang kalamansi na dati paninda ko lamang, ngayon ay simbolo ng aming panlaban.
Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam naming darating ang gabi na muling lilitaw ang anino ni Mang Feliciano. Pagkalipas ng ilang linggo matapos ang paglusob ng mga nilalang sa baryo, unti-unti nang bumabalik sa dati ang takbo ng buhay. Ngunit kahit may kaunting ayos na sa paligid, hindi na maalis ang kaba sa bawat isa. Kahit nakangiti ang mga tao, ramdam sa mga mata nila ang takot na parang laging may nakaabang sa panganib. At ako naman ay nanatili pa rin sa baryo. Dati iniisip ko na isang linggo lang akong maglalako ng kalamansi rito. Pero dahil sa mga nangyari, hindi na ako nakaalis. Para bang may nakadikit na bigat sa dibdib ko na nagsasabing hindi pa tapos ang laban. Si Nardo, bagamat sugatan pa rin, ay nanatiling matatag. Siya ang palaging nasa unahan sa bawat gawain kung may kailangang bantay sa gabi. Siya ang nauuna. Kung may kailangang tumulong sa mga sugatan, siya rin ang nandyan. Ang tapang niya ang nagiging lakas ng iba. Samantala si Aling Tasing naman ang nagsilbing haligi ng pananalig. Lahat ng dasal at ritual siya ang nangunguna. Palaging niyang dala ang lumang rosaryo na minana pa niya sa kanyang ina. Ngunit higit pa sa dasal, alam niyang kailangan ding may gawa. Kaya't lagi niyang inuulit sa lahat na laging maghanda ng bawang, asin at kalamansi. At sa bawat pag-ikot ko sa baryo, dala ko pa rin ang mga supot ng kalamansi. Hindi na para ibenta, kundi para ipamahagi. Ang bawat bahay ay may nakabaon ng kalamansi sa paligid. May nakasabit na balat nito sa bintana at may katas na hinalo sa tubig na ipangwiwisik sa sahig. Isang hapon, dumating ang isang binata mula sa kalapit na baryo. Halatang pagod na pagod at hingal na hingal. Ang mga tao'y agad na lumapit. Ayon sa kanya, may mga hayop na naman daw na natagpo ang walang laman ng lamang loob. May mga bakas din ng malalaking paa sa putikan. At higit sa lahat, may nakakita raw. May matatalim na kuko at mata na pula. Nabalot ng katahimikan ng kapilya ng banggiti ng pangalan niya. Ang ilan ay napakapit sa kanilang dibdib. Ang iba na may napaluhod sa takot. Ngunit hindi si Nardo. Bagkus tumayo siya at nagsalita na kailangan nilang maghanda. Kinagabihan hindi ako nakatulog ng maayos. Nakahiga ako sa banig pero paulit-ulit kong nakikita sa panaginip ang mukha ni Mang Feliciano. Nakangisi siya. May hawak na anino sa kanyang kamay at nakaturo sa akin. Nagising akong pawis na pawis. Ramdam kong hindi yun basta panaginip. Para bang isang babala. Paglabas ko ng kubo, nadatnan ko si Nardo na nakaupo sa bangko. May hawak na itak. Hindi rin pala siya nakatulog. Tumangulang siya sa akin at pareho na kaming natahimik. Isang gabi dumating ang malakas na hangin. Ang mga aso sa baryo'y tahol ng tahol. Ang mga manok ay parang naglulundagan sa kanilang kulungan. At ang buwan, bagamat bilog, ay natatakpan ng ulap. Doon na sila dumating. Mula sa dilim ng kakahuyan, sumulpot ang ilang nilalang na malatao ngunit hindi tao. Ang ilan ay may pakpak na parang paniki. Ang iba na may mahahaba ang dila. At sa unahan nila, naroon si Mang Feliciano. Mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang balat ay halos dikit na sa buto. Ang mga kuko ay mas mahaba. At ang kanyang ngisi ay puno ng dugo. Nagkagulo ang baryo. Ang mga bata ay agad isinilid sa loob ng kapilya. Ang mga lalaki ay sumugod na may hawak na sibat, itak at mga patalim. Ang mga babae na may nagsaboy ng asin at kalamansi sa paligid. Ako naman ay nakapwesto sa tabi ni Nardo. Pareho kaming may hawak na itak at sa kabilang kamay may dalang supot ng asin at kalamansi. Nagsimula ang banggaan. Ang mga sigaw ng tao at hiyaw ng mga aswang ay naghalo sa hangin. Ang unang sumugod ay isang tiktik. Tumalon ito mula sa bubong at sumugod sa isang matandang lalaki. Ngunit agad itong sinalubong ni Nardo ng itak at naputol ang ulo nito. Ako naman ay hinarap ng isang nilalang na may mahaba at malagkit na dila. Sumugod ito at pilit akong babalutin ng dila nito. Agad kong isinaboy ang kalamansi sa mukha niya at nagliyab ang balat nito.
Sinaksak ko ito sa dibdib hanggang sa bumagsak. Si Aling Tasing naman kahit matanda ay hindi nagpatinag. Nasa gitna siya ng kapilya, hawak ang bote ng langis na may bawang at kalamansi. Bawat lapit ng nilalang ay binubuhusan niya ng likido at agad itong umaatras sa hapdi. Ngunit si Mang Feliciano ang pinakamalakas. Isa-isang bumabagsak ang mga sumasalubong sa kanya. Ang bawat hampas ng kanyang kamay ay nakakasira ng pader at ang kanyang mga mata ay parang nagbabantang lumamon ng kaluluwa. Sa gitna ng kaguluhan, kaming tatlo ni Nardo at Aling Tasing ang nagharap kay Mang Feliciano. Si Nardo ay sumugod na may hawak na sibat. Itinusok niya ito sa dibdib ng halimaw, ngunit agad lamang itong hinugot ni Mang Feliciano at itinapon siya sa gilid. Bumagsak si Nardo, sugatan at duguan. Ako naman ay sinugod siya. Isinaboy ko ang natitirang katas ng kalamansi sa kanyang muka. Napaatras siya at napasigaw. Doon ko sinamantala at inundayan siya ng itak. Tumama sa kanyang balikat at halos maputol ang braso niya. Ngunit hindi pa siya bumagsak, bagkus lalo siyang nagngingit-ngit. Hinawakan niya ang aking leeg at halos hindi na ako makahinga. Sa huling sandali, si Aling Tasing ang sumugod. Hawak ang bote ng langis, ibinuhos niya ang lahat sa ulo ni Mang Feliciano at sabay isinindi ng posporo. Nagliyab ang buong katawan ng halimaw. Napasigaw siya ng malakas at ang apoy ay kumain sa kanyang laman. Ang kanyang katawan ay nagliyab hanggang sa ito'y tuluyang bumagsak at maging abo. Nang matapos ang labanan, bumagsak ang katahimikan sa baryo. Ang ilan sa mga nilalang ay nakatakas, ngunit karamihan ay nataboy o napatay. Si Nardo ay sugatan ngunit buhay. Si Aling Tasing ay halos manghina na pero nakangiti. Ako naman, bagamat halos maubos ang lakas, ay nakahinga ng maluwag. At sa wakas natapos ang bangungot na dala ni Mang Feliciano. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila ba mas maliwanag kaysa dati. Ang mga tao'y nagsimulang maglinis, mag-ayos ng mga bahay at magtanim muli. Ang kapilya ay muling napuno ng mga dasal ng pasasalamat. Si Nardo, kahit may pilat na sa katawan, ay tinaguri ang bagong haligi ng baryo. Si Aling Tasing naman ay ginawang tagapayo sa lahat, lalo na sa mga kabataan. At ako ay hindi na lumisan. Ang aking kalamansi na dati ay simpleng paninda ay naging tanda ng aming pagkakaisa at panlaban sa dilim. Sa bawat pagtingin ko sa baryo, alam kong hindi na mawawala ang mga sugat na iniwan ng gabi ng lagim. Ngunit sa kabila nito, napatunayan naming kayang labanan ng tao ang kahit na anong halimaw. Basta't may tapang, pananalig at pagkakaisa. At doon nagwakas ang aking salaysay.